Ang ating pag-uusapan, ang title ng ating pag-uusapan ngayong gabi ay paghahanap ng buhay. Yan, hindi paghahanap buhay. Paghahanap ng buhay. At ito po ay idadaan po natin sa topic na creation or evolution. So ano po ba ito? Minamahal ko pong mga kaibigan at mga kapatid. Alam niyo po sa panahon ngayon, maraming tao ang hindi na naniniwala sa Diyos. Yung atheist, ang ibig sabihin po niyan, pag inalis po natin yung A, Diyos po yan, God, yung theist. Pag nilagyan po natin ng A, ang ibig sabihin po niyan ay hindi naniniwala sa Diyos. So marami ng mga tao ngayon ang hindi na naniniwala sa Diyos. Kahit na mga sikat na celebrity, ay hindi na rin, ang iba sa kanila ay hindi na naniniwala sa Diyos. Maraming mga tao ang hindi naniniwala sa Diyos. Isa na rin po dito, isang kilala, sikat noong unang panahon. Pero ito'y patay na ngayon, si Charlie Chaplin. Siya po ay hindi rin naniniwala sa Diyos. Pero sa panahon nila, kung may nakakilala po dito o nakasabayan si Charlie Chaplin, mapalad po kayo. Dahil matanda na po, matagal na panahon na ito. Nauna pa ito kay Mr. Bean. Ano po? Dahil ito yung pagkatapos niya, si Mr. Bean na ang bumalik. Ayan. So si Charlie Chaplin, hindi rin po siya naniniwala sa Diyos. At alam niyo po, sa mga grupo ng mga Kristiyano, sa mga tao na naniniwala sa Diyos, merong kumakalat ngayon na aral na kung saan ay ito yung kanilang inadapt. Ang tawag po sa aral na yun ay, tandaan nyo na lang, theistic evolution. Okay, hindi ko yan nilagay diyan sa screen. Theistic evolution. Ano po ba yung theistic evolution? So, inaccept po ito ng maraming mga Kristiyano dahil ang kaisipan na ito ay ganito. Yes, meron Diyos. Nilikha niya ang ating sanlibutan. Kaya lang, pagkatapos niyang likhain ang sanlibutan, pinabayaan na ang mundong ito at nag-evolve na lang ang mga bagay. So, yun ang kanilang paniniwala. Evolution pa rin. May Diyos na, pero naniniwala po sila sa evolution na ang mga bagay sa mundong ito ay nag-evolve. Kaya isa po sa kung saan ay naniniwala sa evolution, isa sa mga Protestant churches na naitala ay itong Episcopal Church. Ano po? Sila, may mga paaralan sila, inaccept po nila yung paniniwala na sa tinatawag nating evolution. So naniniwala po sila sa evolution. Ngayon, binabanggit natin ang salitang evolution. Ano ba ito? Ano ba ang evolution? Minamahal ko pong mga kaibigan at mga kapatid. Ganito po yan. Mamaya yung pala pinaka-eksaktong paliwanag. Ang evolution po kasi parang ganito. Anong hayop yan? Okay? Meron daw minsan, nag-exist po ang dinosaur. So, nung nag-exist yung dinosaur, unti-unti nagkaroon ng pakpak, paglipas ng mga panahon, ng mga taon, hanggang maging tutubi. Okay? Hanggang yung tutubi na yan, pagdating ng panahon ay medyo lumaki ulit. Ayan, naging ganyan na ngayon ang itsura. Hindi mo na po sirena yan na buhaya. Ano po, sirena na buhaya. At ganyan daw, yung isda, o kaya yung isda umahon sa dagat. Pagkatapos yan, parang naging buhaya. Hanggang paglipas ng panahon, sabihin na natin naging crocodile yan, naging buhaya yan, hanggang wala pang ibon. Okay. Ayan, unti-unting lumitaw ang ibon. Pero mukha pang buhaya. Nag-i-evolve. Ano? Nag-i-evolve daw. Totoo po yan. Yan po ang explanation sa evolution. Nag-i-evolve ang mga species. So, nag-i-evolve. Ano po? So, yan. Mukhang buhaya pa yung ibon. Ngayon, maganda na yan. Kasi nag-evolve daw. Ganyan po yung tinatawag nating evolution. Ganito po yan. Nagsimula yan sa tinatawag nating kawalan. Yung kanilang paniniwala. Ito. Mula sa kawalan, hanggang sa magkaroon ng kaunting liwanag, hanggang magkaroon ng pagsabog. Okay, nung magkaroon ng pagsabog, billion years ago, yan, nagkaroon na ng ulap, unti-unti sa kalawakan. Pagkatapos nagkaroon ng mga bituin, billion years ago, nagkaroon ng supernova. Billion years ago, nabuo ang ating solar system. At yan na, sa solar system, andyan ang ating planeta. Ganyan daw po ang tinatawag natin pagkakalikha o kung paano nagkaroon ng universe at kung paano nagkaroon ng ating sanlibutan. Ngayon, ganito. So, yan na, kanina in-explain ko yung mga hayop. Hanggang sa dumating ang panahon, billion years ago, nagkaroon ng unggoy. Kaya simula sa mga species na yan, nagkaroon ng unggoy. Hanggang sa nagkaroon ng unggoy-unggoy, nag-unggoy-unggoyan. Ayan, hanggang sa tao na mukhang unggoy, hanggang sa panahon natin ngayon. Tayo na daw yun.
Papayag kaya kayo. Tayo na daw. Yung dating mga hayop na kung ano-ano naging itsura, at pagkatapos, ayan, iba't ibang lahi ng mga unggoy ay yun na daw yung tao sa panahon natin ngayon. Kumbaga, pag pinag-uusapan po natin ang evolusyon, parang ganito, yung isang hayop, mamamatay sila, pero mag-i-evolve. Ano po? Mag-i-evolve sila hanggang sa maging tao. Ibig sabihin, parang walang kamatayan ng hayop kasi nag-i-evolve. Ano po? Yan yung kanilang paniniwala. Pero tinanong po ang isang scientist. Ang sabi ng isang scientist, dapat ba nating tanggapin ang aral o paniniwala ng evolusyon? Ang sabi niya, no. Ano po? Mayroon talagang ang biologist ay nagdadoubt sa theory ng tinatawag nating evolution. Okay. Yung mga taong naniniwala sa tinatawag nating evolution, ito'y mahalaga po mga kaibigan na maintindihan natin na hindi dapat natin ito paniwalaan. Dahil ang kinokontra nito ay ang tinatawag nating creation. Wala siyang ibang kinokontra kundi ang creation. At alam niyo po ba, pag ang creation ay nawala, okay, halimbawa, napatunayan na totoo ang evolution, pag nasira ang creation, lahat ng paniniwala ng Kristiyano ay mawawala. Ito ang pinakapundasyon natin, mga kaibigan. Kaya ang science nagpukontrahan talaga yan. Walang ibang kinokontra ang evolution ng mga atheists, kundi ang tinatawag nating creation. Ito lang. Kaya yun yung kanilang binabato, ano? Yan yung kanilang talagang sinisira. At pag nasira yan, lahat ng aral ng Kristyanismo ay mawawala. Kaya mahalaga na maintindihan natin na ang paniniwala natin ay hindi dapat sa evolution. Dapat dito tayo sa tinatawag nating creation. Ngayon, paano ba? Ano ba ang paniniwala ng mga creationists, ng mga taong naniniwala sa Diyos? Sa ating paniniwala, alam po natin na ang Diyos ay nulikha. Okay. Dahil mayroong Diyos, sa unang araw, nilikha niya ang liwanag. Pangalawang araw ay yung tubig at hangin ay siniperate niya. Day 3, pangatlong araw, ang lupa ay siniperate din po sa dagat. Sa ika-4 na araw, binigyan niya ng function ang araw, gaya na rin ang buwan, at ang mga bituin doon sa langit. Sa panglima, nilikha ang mga isda. Sa pang-anim, nilikha po ang mga hayop at kasama na po ang tao. Ganito po ang pagkakasabi sa aklat po ng Genesis chapter 1, verse 1. Sabi dito, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Buklatin po natin ang ating mga Biblia. Pag binuklat po natin ang ating Biblia sa unang aklat, ng Bible, makikita agad natin ang katagang ito. At sa katagang ito, nakasulat, nang pasimula, nilikha ng Diyos. Okay, so ibig sabihin, pag buklat natin ng Bible, ipinapakilala agad ng Bible, walang iba kundi ang Diyos. Ipinakikilala ng Bible ang Diyos. Yan yung talagang yung talagang pinakapundasyon ng Biblia. Na ibig sabihin, kung tayo ay naniniwala sa Biblia, dapat maniwala tayo na ang lumikha ng bagay sa mundong ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Ngayon, dahil may Diyos, nang pasimula may Diyos, ano ngayon po ang pangalawang nangyari? Ang sumunod na nangyari, at sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag. Okay, ano ang unang pinoprovide ng Diyos sa isang madilim na lugar? Ano po ang unang pinoprovide ng Diyos? Liwanag. Tayo po mga minamahal ko po mga kapatid at mga kaibigan, tayo noon ay nasa kadiliman. Madilim ang ating pong buhay dahil inaangkin po tayo ng kaaway. Dahil tayo po ay nagkasala. So tayo po ay nasa kadiliman. Yung ating buhay ay madilim. Walang direksyon, walang patutunguhan. Pero nang makilala natin ang Diyos, o pag nakilala ng isang tao ang Diyos, ang sabi dito, ang Diyos ay magpo-provide ng liwanag. Ito po ang unang ipinoprovide ng Diyos sa tao. Liwanag ng pag-iisip, liwanag ng direksyon, o patutunguhan sa buhay. Marami pang liwanag at pinapalaya tayo doon sa mga gawain po natin na kung saan ay wala po sa banal na kasulatan. So, liwanag po ang unang pinoprovide ng Diyos. Kaya nga po ang ating tema, mga aral na magbibigay ng liwanag. Dahil pag ang Diyos ang ating pinag-uusapan, ang una po niyang pinoprovide sa atin ay maliwanag na kaisipan. Isang bagong buhay, isang maliwanag na pagkatao, isang pagkatao na mayroon pong direksyon. At nakita ng Diyos na ang liwanag ay mabuti at ibinukod ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. So, lahat ng bagay sa mundong ito, simula sa unang araw ng likhain ng Diyos, ang liwanag ay nilikha ng ating Panginoong Diyos. Nilikha ng Diyos ang mga bagay sa sanlibutan. Nilikha ng Diyos ang
Okay. So, ayan. Nilikha ng Diyos ang mga bagay sa sanlibutan. Nilikha ng Diyos ang mga hayop. Nilikha ng Diyos ang mga ibon. Nilikha ng Diyos ang mga bundok. Ang lahat na nakikita natin sa mundong ito ay nilikha ng ating Panginoong Diyos. At ako po'y naniniwala personally. Mas naniniwala po ako na mayroon pong lumikha sa mga bagay na ito kaysa doon sa by chance. Ako po ay nagturo ng Bible sa Rosario, Batangas. Isang topic ko ay tungkol sa evolution. So ang ginawa ko isang beses, dahil meron akong estudyante na atheist, hindi naniniwala sa Diyos. So nag-explain ako, yung mga estudyante, kumuha ko ng mga 4 na representative. Pinilingan ko. Tapos nung magpiling sila, pinag-drawing ko. Sabi ko mag-drawing kayo ng yung isa tao, yung isa ibon, at yung isa ay, hindi ko na alam yung dalawa. Basta pinag-drawing ko sila. Nung mag-drawing sila, dahil nakapiling, palagay nyo, anong kalalabasan? So pag tao, yung isang mata, mapapahiwalay, yung ilong ay baka doon ay palagay yung mata doon sa ilong. Ibig sabihin, kung ang mga bagay na ito ay may design. Kaya natin na, may design. Maganda ang design. Tayo, dalawa ang mata, tama ang pagkakalagay sa tainga, tama ang pagkakalagay sa ilong, ibig sabihin, may nag-design sa atin. Hindi pwedeng by chance. Kung by chance tayo, o yung by chance, baka isa lang ang mata natin. Kagaya ni, sino ba ito? Ni Vincent sa Ghost Fighter, ano? Yung isa lang yung mata dito, baka, o kaya nga 3 ang mata, o kaya yung tainga nandito sa baba, baka yung itsura natin ay talagang kakaiba. Pero tingnan natin ha, may design. May design. Ibig sabihin, may designer. At isa pa po, mga minamahal ko po mga kaibigan, umalis na tayo sa living things. Sa non-living things na lang. Okay. Kung sabihin ko po sa inyo na ang bagay na ito ay basta lumitaw, maniniwala kayo? Hindi. Walang buhay yan ha, non-living things. Basta lumitaw lang. Walang maniniwala sa inyo na basta lumitaw yan. Ang paniniwalaan natin may gumawa. Tama? Ay, how much ito? Lumilipad. Yung kulay niya, hindi basta chance. Naka-design. Maganda, tapos sasabihin ng tao walang lumikha. Aba, kailangan po natin mag-isip sa bagay na yan. So, ang ating sanlibutan, makikita natin may design. Ibig sabihin, may designer. May Diyos na lumikha sa mga bagay na ito. At huwag ka, ang pagkiklaim o pag-aangkin ng Diyos ay ganito. Ang sabi ng ating Panginoong Diyos, ito mas accurate po ito kaysa sa evolution. Ang sabi ng Diyos, sa 1 Corinthians chapter 15 verse 39, hindi lahat ng laman ay magkatulad. Subalit may isang uri para sa mga tao. At ibang laman para sa mga hayop. Ibang laman para sa mga ibon at ibang laman para sa mga isda. Ang sabi ng Diyos, iba ang laman ng tao, iba ang laman ng hayop o ng isda, iba ang laman ng ibon, at iba ang laman ng mga hayop. Magkakaiba daw ang laman, hindi pwedeng iisa. Ay bakit magkaiba ang lasa ng ibon sa isda kung iisa ang binanggalingan? At pansinin niyo po, bibili kayo ng galunggong. Isda yun. Minsan, mas gusto niyo tilapia, ay parehong isda. Bakit? Magkaiba ang lasa, no? Sa isda pa lang, magkakatalo na. At makikita na natin yung pag-aangkin ng Diyos, iba talaga ang laman. Hindi pwedeng ang laman ng tao ay kapareho ng sa hayop. Magkaiba talaga ang sa tao at sa hayop. Ano po? Ang kambing, iba pa rin ang lasa sa baka. Iba pa rin ang lasa ng kambing sa isda. Iba pa rin ang lasa ng ibon sa isda. So minamahal ko po mga kaibigan, mas accurate at mas dapat nating paniwalaan at mas tama sa aking kaisipan yung sinasabi ng Diyos. At ang sabi ng Diyos sa mga bagay na ito, nalalaman ko na anumang ginawa ng Diyos ay mananatili magpakailanman, hindi nag-i-evolve. By the way, mga kaibigan at mga kapatid, meron tayong pinaniniwalaang evolution, yung natural evolution. Naniniwala tayo doon. Pero yung theory about evolution, hindi tayo naniniwala doon. Ano yung natural na evolution? Yung paru-paro, yung uod, nagiging paru-paro, evolution din po yun. Yung pinaniniwalaan natin. Pero yung hayop ay magiging tao, hindi natin pinaniniwalaan yun. Ang sabi ng Diyos, anumang ginawa ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Kung ang tao ay tao, mananatiling tao yan hanggang kamatayan. Kung ang isda ay isda, mananatiling isda yan hanggang kamatayan. Walang mababago ang sabi ng Panginoon. Anumang bagay na maalis, gayon ang ginawa ng Diyos upang ang tao ay matakot sa harapan niya. So walang bagay na maidadagdag doon.
Ano po, walang bagay na may dadagdag. Ano yung kanina? Yung parang dinosaur, nagkapakpak, naging tutubi. Wala palang may dadagdag. Trisha. Wala palang may dadagdag. Hindi pwedeng yung tutubi magkaroon ng paa. Hindi pwede. Kasi sa evolution, ganon ang kanilang paniniwala. Yan po ang sabi ng ating Panginoon. Kaya, ang tanong, dito nga ba tayo nagmula? Ayan. Sino ang papayag na yan yung kanyang ninuno? Ganyan ang itsura. Siyempre, kahit naman medyo tabingi ang aking mukha, hindi ako papayag na galing ako sa unggoy. Ano? Tayo ay, hindi tayo papayag na galing tayo sa species ng unggoy. Okay. So tayo ay naniniwala na galing tayo sa ating Panginoon Diyos. Tingnan natin kung mas accurate yung paniniwala natin tungkol sa Diyos. Alam niyo po, marami namang paniniwala tungkol sa pinanggalingan ng tao. Ano yung ibang paniniwala? Ang ibang paniniwala ay nagluto daw ang Diyos. Pagkatapos ng unang luto, nasunog. Umalis kasi, tapos pabalik sunog na. Yun daw yung mga black. Yun daw yung mga black na yung mga foreigner. Pagkatapos, nagluto ulit ang Diyos kasi nasunog. Pangalawa ay kulang naman na ilaw. Yun daw yung mga mapuputi. Yung mga Amerikano. At pagkatapos, nagluto ulit ang Diyos, nabantayan na. Ayan, mga katamtaman lang. Tayo na daw yun, yung mga minamahal ko po mga kaibigan at mga kapatid. Meron pa, nung ako elementary, ano yung nakasulat sa aklat? Pinagmula ng tao. Meron daw isang ibon, okay, bumaba, tinuka yung kawayan, nung tinuka yung kawayan, bumukas. Lumabas sino? Okay, lumabas si Malakas. Pagkatapos, sa kabilang kawayan naman, nabuksan ulit, nabitak, lumabas naman sino? Si Maganda. Okay, yun yung mga natutunan natin sa school nung bata pa tayo. Pero, tingnan natin kung mas kapanipaniwala yung sinabi ng ating Panginoon. Sabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng pamahala sa mga isda, sa dagat, sa mga ibon, sa impapawid sa mga hayop, sa buong lupa at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa. Kaya nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Sila'y kaniyang nilalang na lalaki at babae sa papanong pamamaraan. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kaniyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Saan daw po tayo nilikha mga kapatid? Sa alabok ng lupa. Tingnan natin kung makatotohanan. Ano po? Makatotohanan kaya ito. Pag namamatay ang tao, saan bumabalik? Sa lupa. Okay. Sabihin natin buhay. Hindi agad sa patay. Sa buhay. So, subukan po natin mga kaibigan. Halimbawa, tayo naligo. Naligo naman tayo kanina. Pagkatapos natin maligo, nagsuot tayo ng... Hinilog talaga natin. Tanggal talaga yung libag. Matagal tayo sa CR para matanggal talaga yung libag. Tapos suot tayong puting damit. Pag suot natin ng puting damit, walang kadoble. Talagang yung puting damit ang suot natin. Lakad tayo ng 15 minutes sa isang lugar na walang alikabok. Walang sasakyan. Lakad tayo, sabihin natin nature. Paglakad natin, ano mangyayari doon sa puti? Pagtingin natin yung kwelyo. May dumi pa rin, di ba? Hinilod na natin yan, nilinisin natin yan, sinabunan na natin yan. Pero pag lumapat sa balat natin yung puting damit, anong nangyayari? Nadudumihan pa rin. Bakit? Gawa sa alabok ang ating pong katawan. Kaya nadudumihan pa rin. Mas accurate, mas tama pa rin yung sinasabi ng Bible na tayo po ay galing sa alabok ng lupa. Kaya mas tama pa rin yung ganitong pamamaraan o pagsasalarawan. Man's action, okay, sa ginawa ng tao, nagkasala, namamatay. Kanina, baliktad. Ano po? Pag namatay yung hayop, nagiging tao. Pero sa Diyos, sa Bible, ang tao ay dumarating sa kamatayan. So marami na tayong nasaksihan na kamatayan. Ano po? Kaya mas kapati-paniwala ang sinasabi ng ating pong Panginoon. Ito ang karakter kapag ka isang tao ay naniniwala sa evolusyon. Okay, anong karakter meron? Na walang pakialam sa abortion, walang pakialam sa pornography, sa homosexual behavior, okay lang yan. Walang kautusan, walang bawal-bawal. At mga kaisipan ng tao ang sinusunod kapag ka ang tao ay pinaniwalaan ay evolusyon. Kaya, ang evolusyon o ang aral na ito, unti-unting inaanay daw yung mga aral tungkol
sinasabi ng banal na kasulatan. Ganyan daw ang ginagawa. Ano po? Inaanay, unti-unting sinisira. Dating may kautusan, ngayon wala na. Okay, homosexual behavior, ngayon ay yung pag-aasawa, sinisira nitong homosexual behavior. Ibig sabihin, kahit ano, kahit mapalalaki sa lalaki, pwede na. Mapasa babae sa babae, pwede na. Ano po? So yung tamang standards, pinapahintulutan na yung panonood ng pornography. Okay, yung kahulugan ng buhay, mas pinaniniwalaan yung abortion. So ganyan kapag ang paniniwala ng isang tao ay evolution. Ibig sabihin, walang Diyos. Walang dahilan para sumunod sa utos. Walang dahilan para maging maayos ang karakter. Mura dito, mura doon, inom dito, inom doon. Lahat ay gagawin dahil wala namang Diyos. Lahat ng kasiyahan kung saan siya magiging masaya ay kaniyang gagawin hanggang sa siya ay mamatay. Tayo po, ano ang dapat nating gawin sa bagay na yan? Dapat tayo po, ang pinakasolusyon natin ay salita ng ating Panginoong Diyos. Okay, so sa salita ng ating Panginoong Diyos, yung aral tungkol sa evolusyon niya ng ating sisirain sa pamamagitan, walang iba, kundi sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Kagaya ng sinasabi po niya sa aklat ng Nehemiah chapter 9 verse 6. Sabi nito, ikaw ang Panginoon, ikaw lamang, ikaw ang gumawa ng langit ng langit, ng mga langit, pati ng lahat ng natatanaw roon, ng lupa at ng lahat ng bagay na naroon, ng mga dagat at ng lahat na naroon, at pinatili mo silang lahat, at ang hukbo ng langit ay sumasamba sa iyo. So ang claim ng ating Panginoong Diyos, ang sabi niya, siya ang may gawa o likha ng lahat ng bagay, at ito ang dapat nating paniwalaan. At dahil ang Diyos ang gumawa at lumikha lahat ng bagay, ano po ang dapat nating hakbang? Ang dapat po nating hakbang ay ganito. Ang sabi sa aklat ng Mateo chapter 6 verse 33, datapwat hanapin muna ninyo ang kaniyang kaharian at ang kaniyang katwiran. Ano po ang ating gagawin bilang naniniwala sa Diyos? Ang hahanapin natin ay ang kaniyang kaharian at ang kaniyang katwiran. Ano po? Dahil pag hinanap natin yan, ang lahat daw ng bagay ay idaragdag sa atin. Napansin niyo po sa Metro Manila. Metro Manila, maagang gising, alas 4, alas 3 gising na, tapos gabi na uuwi. Bakit? Pagkayanon mo, ano ang dahilan nila? Ano kaya ang dahilan nila? Nagtatrabaho, naghahanap buhay. Pagkayanon mo sila, bakit gabi maaga kang gumising, tapos gabi ka na uuwi? Anong ginagawa mo? Naghahanap buhay. Kung naghahanap buhay, bakit namamatay pa rin? Bakit namamatay kung hanap buhay? Hindi ko maintindihan. Naghahanap buhay, bakit namamatay? Dahil ano po? Baka mali ang kanilang paghahanap buhay. Ang kanilang hinahanap ay pansamantalang buhay lamang. Dahil ang paghahanap buhay na sinasabi ng ating Panginoon po, paghahanap sa kaniyang kaharian. At pag hinanap natin ang kaharian ng ating Panginoong Diyos, ang sabi po dito, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Ito po mga kaibigan, ang tunay na buhay, yung walang hanggan. Ang buhay natin sa mundong ito, hindi ito tunay na buhay. Magiging makabuluhan at magiging tunay lamang ito pag tayo'y sumampalataya sa ating Panginoong Hesus. Doon lamang tayo magkakaroon ng tunay na buhay. Sa ngayon, kung wala tayong Diyos, nag-i-exist lang tayo. Pero wala tayong tunay na buhay. Ang tunay na buhay is ano po? Ipagkakaloob ng ating Panginoong Diyos. Sa Kanya lamang tayo magkakaroon ng tunay na buhay. Paano natin makakamit yan? Sa pamamagitan ng pagsuko natin sa ating Panginoon. Ang sabi ng Diyos sa aklat ng Isaiah chapter 59 verse 1, makinig kayo, ang Panginoon ay hindi mahina para hindi makapagligtas. Wala palang, ang Diyos pala hindi, wala sa Kanya ang problema pagdating sa kaligtasan. Nasa kanino po? Nasa tao pag ayaw na magpaligtas. Dahil ang Diyos, ang sabi niya, hindi siya mahina para hindi makapagligtas. Kaya ng Diyos iligtas ang lahat ng tao, kaso hindi niya pinipilit. Yung mga taong ayaw sa kaligtasan, hindi po pinipilit ng Diyos, pero mahal yan ng Diyos. Ang sabi po dito, hindi rin siya bingi para hindi makarinig kapag ka tumawag kayo sa Kanya. Bakit? Tayo minsan ay hindi pinapakinggan ng Diyos dahil sa mga kasalanan. Ang kasalanan natin ang naglalayo sa ating Panginoong Diyos. Bago po ang magtapos, akin pong gustong ikwento ang pangyayari ito. Sa isang lugar sa Louisiana State Penitentiary,
ay ito po yung isang kilalang kulungan. Ano po? Kulungan po yan ng mga talamak na kriminal. Anong salita yung ano? Anong mas mababaw na salita yung talamak? Ano pa? Mas mababaw na salita. Meron ba? Mga kriminal na talagang kusakal na kriminal. Yan, mas maganda yung salita. Bakit na salita? Pero mas maganda, naintindihan natin. Kusakal na kriminal talagang sa lugar na ito dinadala yung mga kriminal na kung matataas ang sentensya nila. Ano po? Sa Louisiana State Penitentiary. Okay. Isang araw, meron pong isang warden sa kulungan na ito na nakasaksi. Bago lang siya, nasaksihan niya na may isang tao na ang pangalan ay John Ward. Nasaksihan niya na bibitayin ng lalaking ito. So, nabitay ang lalaki, si John ay nabitay. Itong warden, nag-isip ngayon, sabi niya, dahil ang warden po na ito ay isang Kristiyano, siya'y nalungkot. Sabi niya, paano kaya isang tao na kahit kriminal ay namamatay ng walang pag-asa? So, nalungkot siya sa pangyayaring ito. Dahil nga po siya may pananampalataya sa Diyos at isang Kristiyano. Alam niyo, isang beses, kasama ulit siya sa nagmamarcha. Meron na naman pong isang lalaki na bibitayin. So, habang sila ay naglalakad, nag-share, inopen ng warden na ito ang salita ng Diyos, ang salita ng pag-asa sa lalaking bibitayin. At nung bibitayin na itong lalaking ito, bagaman siya'y mamamatay na, bagaman natuloy yung pagbitay sa kanya, nakita niya yung kapayapaan doon sa lalaki na bibitayin. Ngayon naramdaman ng warden na ito, yung tinatawag natin kaligayahan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. At doon sa loob ng kulungan, mula sa mga tao na kung saan ay pusakan, mga tao na kung saan ay kriminal, wala nang ginawa kundi ang kaguluhan. Araw-araw halos magpatayan, araw-araw halos magsaksakan. Talagang magulo ang mga tao dito sa lugar na ito. Ang mga warden ay namumroblema dito sa kulungan na ito. Kaya sinimulan niya ang unti-unting pag-Bible study doon sa mga tao sa kulungan na kung saan ay mga kriminal, mga tao mamamatay tao, mga tao na kung saan ay wala nang ginawa kundi magmura ng magmura, mga tao na kung saan ay wala nang ginawa kundi ang saktan ng kanilang kapwa, suntukin ang kanilang kapwa na naroon din sa loob ng kulungan, manggulo sa loob ng kulungan. Yan ang kaniyang mga kaharap. At isang araw po, minamahal ko po mga kaibigan, nakakagulat. Dahil ang mga tao na kung saan ay magulo, isang tao na walang kinikilalang Diyos, mga tao na walang pakialam sa relihiyon, isang araw na bago po ang kanilang buhay. Tinanggap nila ang Diyos sa kanilang buhay. Tinanggap nila ang ating Panginoong Jesucristo. Dating mga taong magugulo sa loob ng kulungan, pag oras ng pagsamba, naroon na sa loob ng church at nagpupuri sa ating Panginoon. Napakabuti po ng Diyos mga kaibigan. Kaya isa ako sa talagang naniniwala sa Diyos. Talagang yung aking paniniwala sa Diyos ay, ito po ay hindi po matitibag. Hindi ito matitibag ng problema. Hindi ito matitibag ng ibang paniniwala ng mga problema sa buhay. Bakit? Dahil nakita ko sa aking buhay at sa buhay ng ibang tao ang kaniyang kapangyarihan. Bakit? Mga kriminal na bago ang buhay. Kaya bang baguhin ng pastor yan? Kaya bang baguhin ng sino mang tao yan? Mga pulis nga, hindi sila mabago. Kulungan na, hindi sila mabago. Ginagawa na sa kulungan na, ginagawa pa rin nila ang kasamaan. Pumapatay pa rin ang tao. Pero nang baguhin sila ng Diyos, tingnan natin, mga kriminal nasa loob ng church, sumasamba at nagpupuri sa ating pong Panginoon. Bakit? Dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos. Kaya ngayong gabi, iwan ko po ang tatlong bagay sa inyo. Ang ating buhay ay walang kabuluhan kung tayo walang pinaniniwalaan ng Diyos. Ang ating pong buhay ay walang pag-asa kung hindi tayo naniniwala sa ating Panginoong Diyos. Kaya, mayroong dahilan para mahalin natin ang ating pong Panginoon. Mahalin natin siya at magkaroon tayo ng personal na relationship sa ating Panginoong Diyos. Dahil ito po ay mahalaga sa ating buhay. Tutulong ito sa ating sarili upang tayo po ay lumakad sa liwanag. Upang tayo po ay makalakad sa nais at sa kalooban ng ating Panginoong Diyos na mamumuhay tayo at lalakad tayo sa madilim na mundong ito, taglay ang liwanag na ipinagkaloob at ibibigay ng ating pong Panginoon. Tayo po ay yumuko para sa isang panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kayo na siyang Diyos na nagbago ng aming pong buhay. Kami noon ay nasa kadiliman. Kami noon ay lumalapit parati sa kasalanan.
kami noon ay inaangkin po ng kaaway. Subalit maraming salamat po sa inyo sapagkat binago niyo po ang aming pong buhay. Inakay niyo kami, dinala niyo po kami mula sa kadiliman tungo sa kagilagilalas na kaliwanagan. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito sapagkat kayo po ay nakilala namin. Tulungan kami at ang mga tao sa paligid po namin na hindi po namin nakasama. Na sana po hindi nila paniwalaan ang lumalaganap na aral ngayon sa buong sanlibutan. Ito po ay ang aral ng evolusyon. Na itinuturo po dito na hindi kailangan ng isang tao na maniwala sa Diyos. Hindi kailangan ng isang tao ang sumimba. Hindi kailangan ng isang tao ang manalangin. Sana po, Panginoon, ang mga tao sa aming pong paligid at ganoon rin kami, sana kami hindi mahawa sa mga ganitong uri ng paniniwala. Tulungan kami na ang aming pong maging paniniwala ay maging totoo, isang totoong liwanag na gagabay sa aming pong buhay. Ito po ang aming pong dalangin sa pangalan ng aming pong Panginoon Jesus. Amen.